Katropa, alam nyo ba na ang mga baby teeth o ngipin ng mga bata ay parang isang time capsule? Hindi lang ito para sa tooth fairy. Noong 1970s, isang grupo ng mga matatalinong siyentipiko ang nagkaroon ng isang brilliant idea. Tinawag nila itong the Greater St. Louis Baby Tooth Survey o mas kilala bilang Tooth Fairy Project. Naisip nila, paano kung kolektahin natin ang mga nalagas ng ngipin ng mga bata? Baka may ma-discover tayong something amazing tungkol sa kanilang kalusugan at sa kapaligiran. Kaya naman, umikot sila at humingi ng tulong sa mga magulang at mga eskwelahan. Ang misyon, ipunin ng libu-libong ngipin para sa isang napakahalagang investigasyon. Nagsimula silang mag-analisa ng bawat ngipin na kanilang natanggap. At dito na nagsimula ang isang nakakagulat na discovery. Ang mga ngipin pala ay nagtatago ng bakas ng mga chemical na naabsorb ng katawan, habang ang bata ay lumalaki. Ang pinakanakabahala nilang nakita ay ang mataas na level ng lead o tingga sa Tagalog sa mga ngipin. Ito ay isang heavy metal na lubhang mapanganib sa kalusugan. Ang mga ngiping na kolekta mula sa mga batang nakatira malapit sa mga busy na kalsada at industrial areas ay may mas mataas na content ng lead. Ito ang naging solidong ebidensya na ang lead mula sa gasolina at mga pabrika ay hindi lang nananatili sa hangin, kundi pumapasok din sa katawan ng mga walang kamalay-malay na bata. Ang kanilang findings ay parang isang malakas na alarm bell na gumising sa buong mundo. Bago ang proyektong ito, marami ang hindi naniniwala na ang low-level lead exposure ay delikado. Pero ipinakita ng mga ngipin ang katotohanan. Dahil sa proyektong ito, naging malinaw na ang lead ay isang silent enemy na kumakalat sa ating kapaligiran at unti-unting pumapasok sa katawan ng susunod na henerasyon. Ang simpleng pag-aaral gamit ang mga ngipin ay naging pundasyon para sa mas malalim na pag-unawa sa panganib ng lead at nag-trigger ito ng isang kilusan para protektahan ang kalusugan ng publiko, lalo na ng mga bata. Ang galing, diba? Isang simpleng ngipin ang nagbunyag ng isang malawak na problema. Ipinakita nito na ang siyensya ay hindi laging nangangailangan ng high-tech na kagamitan. Minsan, ang sagot ay nasa mga bagay na akala natin ay wala ng halaga. Ang Tooth Fairy Project ay isang paalala na ang bawat maliit na piraso ng ating katawan ay may ikinukwentong kasaysayan. Ang tanong, handa ba tayong makinig sa mga kwentong ito? At higit sa lahat, ano nga ba ang ginagawa ng lead sa ating katawan na kinatatakutan ng mga siyentipiko? Yan ang ating alamin. Ngayon, katropa, pag-usapan natin kung bakit apektadong-apektado ang mga siyentipiko sa lead. Imagine inyo ang lead bilang isang imposter o traitor sa loob ng ating katawan. Kapag pumasok ito sa ating sistema, sa pamamagitan man ng paglanghap ng alikabok, pag-inom ng kontaminadong tubig, o pagsubo ng mga bagay na may lead paint, nagpapanggap ito bilang mga importanteng minerals. Ginagaya nito ang calcium na kailangan para sa matibay na buto at maayos na nerve function. Kaya naman, ang ating katawan ay nalilito at inaabsorb nito ang lead na inilalagay sa ating mga buto at dugo kung saan ito nagdudulot ng matinding pinsala. Para sa mga bata, ang epekto ay mas malala. Ang kanilang mga utak at katawan ay nasa critical stage ng development. Ang lead ay parang isang magnanakaw na ninanakaw ang kanilang potential. Pwede itong magdulot ng learning disabilities, pagbaba ng IQ, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, at problema sa pag-uugali. Ang mga sintomas ay hindi agad-agad lumalabas. Minsan, ang mga bata ay mukhang healthy, pero sa loob-loob, ang lead ay dahan-dahang sinisira ang kanilang nervous system. Ang pinsalang ito ay kadalasang permanente at hindi na maibalik pa sa dati. Kaya naman, prevention is always better than cure, lalo na pagdating sa lead. Paano mo malalaman kung may lead exposure ang isang tao? Ang mga maagang sintomas ay pwedeng maging subtle at mapagkamalang ibang sakit. Kasama rito ang pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagkawala ng gana kumain, at pagiging irritable. Sa mas matinding kaso, pwede itong magdulot ng anemia, kidney damage, at high blood pressure. Sa mga buntis, ang lead exposure ay lubhang mapanganib dahil pwede itong maipasa sa sanggol sa sinapupunan, na nagiging sanhi ng premature birth o mababang timbang ng baby pagkasilang. Ang lead ay isang kaaway na hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang epekto sa paglipas ng panahon. Ang pinakamasaklap sa lahat, ang lead ay bioaccumulative. Ibig sabihin, habang tumatagal, naipon ito sa ating katawan, lalo na sa mga buto. Kahit na matagal ka nang hindi exposed sa lead, mananatili pa rin ito sa iyong sistema sa loob ng maraming dekada.
Pwede itong biglang bumalik sa iyong dugo kapag ikaw ay nagkasakit, na-stress, o sa panahon ng pagbubuntis, na nagdudulot muli ng panganib. Kaya mahalagang malaman natin, paano ba kumalat ang ganito kapanganib na substance sa ating mundo? Bakit hinayaan itong mangyari? Ang sagot ay nakabaon sa kasaysayan ng industriya at tubo. Katropa, ang kwento ng lead ay isang kwento rin ng pagiging popular nito sa kabila ng panganib. Alam niyo ba na ginamit na ng mga Romano ang lead para sa kanilang mga tubo ng tubig o aqueducts? Pero ang tunay na golden age ng lead ay nangyari noong 20th century. Ang lead ay naging isang miracle ingredient. Dahil ito ay mura, madaling ihulma at matibay, ginamit ito sa halos lahat ng bagay. Nariyan ang lead-based paints na mas mabilis matuyo at mas makulay. Nariyan din ang mga lead pipes para sa plumbing na hindi kinakalawang kumpara sa ibang metal. Ang lead ay naging simbolo ng modernisasyon at progreso. Ang pinakamalaking gamit nito ay noong idinagdag ito sa gasolina. Noong 1920s, nadiskubre ng mga car companies na ang pagdagdag ng tetraethyl lead sa gasolina ay nakakatulong para hindi mag-knock o umingay ang makina ng sasakyan. Biglang naging mas powerful at efficient ang mga kotse. Ito ay isang malaking breakthrough para sa automotive industry. Pero may isang problema. Ang mga siyentipiko na nagtatrabaho sa mga planta ng leaded gasoline ay nagsimulang magkasakit at magpakita ng mga sintomas ng matinding pagkalason. Ang ilan ay namatay pa nga. Sa kabila ng mga early warnings na ito, itinuloy pa rin ang produksyon. Dito na pumapasok ang madilim na papel ng industriya. Para protektahan ang kanilang kita, ang mga kumpanyang gumagawa ng lead products ay gumastos ng malaki para sa marketing at public relations. Naglabas sila ng mga ads na nagsasabing ang lead ay ligtas at kailangan para sa modernong pamumuhay. Tinawag pa nila ang kanilang sarili na the Lead Industries Association para magmukhang credible. Binayaran nila ang ilang siyentipiko para maglabas ng mga pag-aaral na nagsasabing walang dapat ikabahala sa low-level exposure. Ang anumang ebidensya na nagsasabing delikado ang lead ay kanilang itinatago, pinagtatawanan o tinatawag na junk science. Ang gobyerno noong panahong iyon ay naging kasabwat din, madalas dahil sa political pressure at sa kakulangan ng malinaw na scientific consensus na hindi pa nabubuo. Ang mga regulasyon ay mahina at madaling lusutan. Ang kita at progreso ay mas binigyan ng importansya kaysa sa kalusugan ng publiko. Dahil dito, sa loob ng maraming dekada, ang mga bata ay lumaki sa isang mundong puno ng lead, mula sa pinturang nasa dingding ng kanilang mga bahay, sa alikabok sa playground, hanggang sa hangin na kanilang nilalanghap araw-araw. Ang kasakiman ng ilan ay nagdulot ng isang public health crisis na hanggang ngayon ay ating pinagdurusahan. Dahil sa mga matatapang na siyentipiko, tulad ng mga nasa likod ng Tooth Fairy Project, at sa pag-usbong ng environmental activism noong 1970s at 1980s, unti-unting nabuksan ang mata ng publiko. Nagsimula ang mga protesta at panawagan para sa mas mahigpit na batas. Dahan-dahan, napilitan ang gobyerno na kumilos. Isa sa mga pinakamalaking tagumpay ay ang pag-phase out ng leaded gasoline. Sinundan ito ng pagbabawal sa paggamit ng lead sa mga pintura para sa bahay, mga laruan ng bata, at sa mga tubo ng tubig. Ang mga batas na ito ay nagdulot ng malaking pagbaba ng average blood lead levels sa populasyon. Isang malaking panalo para sa public health. Pero, katropa, ang laban ay hindi pa tapos. Ang problema sa lead ay ang legacy nito. Kahit na ipinagbawal nito sa maraming produkto, ang lead na ginamit sa nakalipas na mga dekada ay nandito pa rin sa ating paligid. Ang mga lumang bahay na pininturahan bago ang 1980s ay posibleng may lead-based paint pa rin sa kanilang mga dingding. Kapag ang pinturang ito ay nabakbak o nag-chip, nagiging alikabok ito na pwedeng malanghap ng mga bata. Ang mga lumang tubo ng tubig sa maraming siyudad ay gawa pa rin sa lead, na pwedeng mag-contaminate ng ating inuming tubig. Ang lupa malapit sa mga dating pabrika o busy highways ay kontaminado pa rin ng lead mula sa dating emisyon. Kaya naman, ang panganib ay nananatili, lalo na sa mga low-income communities. Sila ang madalas na nakatira sa mga mas lumang bahay na hindi maayos ang maintenance at malapit sa mga industrial zones. Ito ay isang issue ng environmental justice. Ang pag-alis sa lahat ng lead sa ating kapaligiran ay isang napakalaki at napakamahal na gawain. Nangangailangan ito ng malaking pondo mula sa gobyerno para palitan ang mga lumang tubo, linisin ang kontaminadong lupa,
at tulungan ang mga pamilya na alisin ang lead paint sa kanilang mga tahanan. Ang hamon ay malaki, pero ang kalusugan ng ating mga anak ang nakataya. Kaya ano ang aral sa kwentong ito? Ang kwento ng LED ay isang matinding paalala. Dapat tayong maging mapanuri at kritikal sa mga produktong ating ginagamit at sa mga kemikal na nasa ating kapaligiran. Huwag tayong basta-basta maniwala sa sinasabi ng malalaking kumpanya, lalo na kung ang kanilang kita ang nakasalalay. At higit sa lahat, kailangan nating protektahan ang pinaka-vulnerable sa ating lipunan, ang mga bata. Ang kanilang kalusugan at kinabukasan ay nakadepende sa mga desisyong ginagawa natin ngayon. Maging matanglawin tayo sa mga panganib na hindi laging nakikita ng ating mga mata. Dahil ang kaalaman, yan ang tunay na kapangyarihan.